What is up, you guys? It's your boy Cheeseburger Moto Vlog back again for another video. What's up, mga ka-cheesy? Nakalimutan ko na yung yung intro ko na ginagamit before. So, after a very long hiatus, quite ironic to say na hiatus kasi hiatus dapat sobrang ikli lang yun, di ba? Like, very short pahinga lang. But, turned out, not several, pero couple of years ako nag-stop sa pagmamoto vlog. And, now here we are again, making another video, doing content, and filming, filming stops. By the way, sorry guys sa bosses and the way na nagsasalita ako. I know it sounds quite strange right now kasi medyo maga yung yung pangako. But please bear with me, guys. But anyway, hindi ako makapagsalita. I can't really construct words right now kasi it's been a very long time since the last time that I have uploaded, let alone that I have made a video regards to moto vlogging. But eventually, andito tayo ulit nag-end up sa pagmamoto vlog kasi I know to myself na this is something that I really enjoyed doing, something that I'm very passionate about, and yung viewers ko, yung mga ka-cheesy ko, syempre, hindi ko kayo makakalimutan, never ko kayo nakalimutan, guys. And I was just waiting for the right time to get back to moto vlogging. And eventually, na-realize ko na, oh, this is the right time. I should get my ass back to moto vlogging, which I did. And that's why nag-invest tayo, as you guys can see naman sa video, nag-invest tayo sa mga gears na to. Things has changed a lot over the past couple of years. Marami nagbago, no? Including myself, but not in a bad way, in a good and more mature way, of course. And then this video, it's not gonna be about backstories and stuff. We're gonna talk about what happened to me over the past couple of years in another video, in a separate video, let's say in a formal uh, start or restart of me uploading moto vlogs. So maaring doon na natin siya pag-uusapan. But on this video, I want to focus on showing you guys the gears that I have invested for you guys to have a better viewing, watching experience of my vlogs, and also for a better quality of videos kasi, and also audios. Kasi if you guys can watch my old videos, it look very, very budget friendly, no? Very beginner nung mga old videos ko. But yeah, I really invested for these gears. And now I am feeling excited to unbox these gears right in front of you guys, and hopefully you guys can get along and feel the excitement na nafe-feel ko, no? And not just excitement sa pag-unbox ng mga bagay na to and pag-unsealed ng mga bagay na to kasi some of them are still unsealed, but also excitement sa mga upcoming moto vlogs natin na i-upload in the coming days, hopefully in the coming days or in the coming weeks. All right? So let's start this moto vlog, not moto vlog, sorry guys. Mga ka-cheesy, let's start this unsealed and unboxing of this stuff in 3, 2, 1. Alright. So first, I want to show you guys this chin mount that I bought.
if you guys can see, meron itong DJI Osmo Action 4. Meron na siyang kasamang DJI Osmo Action helmet chin mount talaga. But ayoko naman this strap kasi hindi mo totally maiko-close yung ano mo, yung visor. That's why I bought this GRX chin mount, universal chin mount. Actually wala na tong laman. Naikabit ko na siya sa helmet ko. Marami nagbago guys, including my helmet, obviously my gears, my motor, and myself. But going back to the topic, wala na siyang laman kasi naikabit ko na tong chin mount sa helmet ko. I was too excited nung dumating to. And I have read na meron siyang curing time na 3 days. That's why, kinabit ko na siya agad. And then, I let it sit on my helmet for 3 days. And, mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung naging itsura niya. Actually, ngayon ko lang napansin, yung kulay ng GRX branding, logo, whatever. Makikita nyo din yung gantong kulay sa helmet ko. Papakita ko sa inyo guys mamaya yung helmet ko ngayon. Before kasi I was using Shifter, if I'm not mistaken. Shifter yung brand. But later guys, I will show you the helmet that I am currently using. And, sorry. We also have this DJI Osmo Action helmet chin mount. Andito pa yung laman. Papakita ko din sa inyo, for the sake of this video, unbox din natin to. Wala na siyang seal, pero unbox din natin to. Just for the sake of the video. We also bought this Sunnylife MC490 lavalier microphone. Kasi before, alam nyo guys, mahuhulog. Hold on a minute, let me just fix this real quick. Okay. Alright, sorry for the inconvenience. But anyway, alam nyo guys, little backstory. Yung setup ko dati, nung way back 2021, I think 2021 ako huli nag-upload. We're just gonna check, no? Ano lang yon, like literally, microphone lang siya, like wired, not microphone, wired headset lang siya, o wired earphone lang siya, na naka-plug in sa phone. So, dalawang phone, isang phone. So, naka-plug in siya sa phone ko. And then, ang ginagamit kong microphone nun sa pag-motovlog ay yung microphone piece sa wired earphone na yon. And then, parang, meron lang akong hint na parang ginagawa nun sa pag-start ng video para mag-synchronize yung video na nare-record through my phone using that wired earphone and yung video or yung audio na nare-record ng action camera na gamit ko noon. If you guys can picture out yung sinasabi kong sistema na ginagawa ko noon, you guys are great. Okay. And this one, bumili din ako ng Freedcon KY Pro yung yung model. Matagal ko nang gusto magkaroon ng intercom, but it's just recently na I have decided na bumili ng intercom. I really want to have such intercom, and gladly Freedcon yung nabili natin. I haven't tried Freedcon, like never. So dito natin makikita ang kalidad at saka yung performance nitong Freedcon KY Pro. I have heard na okay naman siya, very very good siya for the price, and also talagang pangdiinan na din yung quality and yung yung performance. But best thing for us to know is to try it out, right? And I am happy na prior mag-start ako sa pagmo-motovlog ulit, masasaksihan nyo guys muna yung pag-unbox ng mga bagay-bagay na to. And lastly, most importantly, ito ang pinakapandiinan sa lahat ng purchase ko. Actually, ito mga to, pinagbibili ko lang to ngayong December kasi I bet you guys also know na ngayong December maraming sale online sa mga official stores ng mga stuffs na to. Maraming sale, maraming vouchers na pinakakalat. Kaya I grabbed the chance na bumili na nito mga to. So, DJI Osmo Action 4 yun na pagdesisyonan kong bilhin.
Kasi, very good pa rin siya sa low light filmings. And for the record, meron ng DJI Osmo Action 6. Na-release lang siya November 2025. But yeah, since pandiinan pa rin naman yung ano nito, yung low light performance ng DJI Osmo Action 4, and masyado pang mahal yung 5, let alone yung 6. Kaya itong DJI Osmo Action 4 yung binili ko. So, I am very excited na magamit tong mga to. Working together to create working together alongside with me, your cheeseburger, to create a very wonderful and very thrilling video for you guys, mga ka-cheesy ko. Alright? So, ano pang hinihintay natin? Enough talking. Let's just get into it. So, first, by the way guys, hindi ko na siya ikakat, no? Actually, kanina kong ginawa na parang ginanon-ganon ko pa. Hindi ko kinat yun. Pinost ko lang saglit para huminga. Then, tinanggal ko lang yung kamay ko. Then, plinay ko ulit yung video. But anyway, hindi ko na ito ikakat. Dire-diretso na to para isang malupit na ano lang, na pananood lang, no? Wala nang kaartihan. Kasi sabi ko nga, hindi pa to yung formal comeback natin sa... Basically, ito yung, kumbaga, ito yung step foot forward natin sa comeback sa motovlogging. But, alam nyo yun guys, talagang lang siya, equipment unboxing lang muna siya ngayon. Unsealing and unboxing. You know what I mean? So, gagantuhin ko lang kasi ayoko ma-damage yung flap. Ganun ako Aussie. Ayan, let's check it out. Alright. Ito yung strap chin mount na ayokong gamitin. Ayan, may nanglagay ng Osmo. Ayan siya. And DJI to. So, nothing too much to expect. At least expect na talagang quality to, di ba? So, ayun, as it is, okay na okay to, for sure, kahit na distrap siya. But yeah, since naikabit ko na yung GRX dun sa sa helmet ko, later papakita ko sa inyo guys. But let's put it back inside of the box since di naman din natin siya gagamitin. No, pinakita ko lang sa inyo guys para alam niyo yung laman. So, alright. And ito nga, wala na siyang laman. Oh, gumalaw na naman. Wait, let me just fix the angle. Alright. So, ayun, wala na siyang laman. Mamaya natin babalikan yan. And even this one, wala na tong laman. I was too excited na ikabit din to. Testingin din yung magiging position niya sa helmet ko. But, ipapakita ko din sa inyo, syempre. You guys are not gonna miss a thing. I promise you, mga ka-cheesy. But, for the record, titignan na din natin yung niya. Kung ano yung mga bagay-bagay na naiwan sa loob. Alright. By the way, yung niya, yung pinaka-lavalier microphone, nakapaloob siya sa parang, parang little pocket, silk little pocket. Actually, feels kind of rubbery, but looks kind of silk. So, anong nasa loob? Ayun, tinanggal ko na yung parang pangclip sa damit kasi wala naman siyang pagkiklipan dun sa sa helmet. Nakaipit lang siya sa foam ng helmet ko, sa paddings. But, ayun, whenever you guys are going to need a clip, kung gusto nyo siyang gamitin, like, alisin nyo sa helmet, then gamitin nyo siya for, like, walking tour vlogging, stuff like that. And use the microphone. You can clip it on your damit. Okay? Very good with this one. And this one. Yung Freedcon KY Pro. Okay? I-unbox natin siya. You know, itong sorry talaga sa bosses ko guys, and also sa the way na nagsasalita ako kasi sobrang mamaga yung pangako due to toothache, to tell you honestly. But yeah, itong video na to ay magsaserve na din as documentation since alam niyo naman guys, yung mga
nabibili natin online, they will say na if something's wrong with the item, better na may video proof, 'di ba? Or video evidence, unboxing evidence. So, magsaserve na din siyang ganon. But, I doubt na magkakaroon tayo ng problema dito. So, it's quite maano, no? It's quite matigas. Masyado siyang, ano ba? Ewan ko. Basta, strong. Kasi sobrang OC ako kaya gusto kong malinis yung pag-unbox natin. Ayoko nang dugyot tignan sa video, even sa personal. Ayoko na makalat. Wala, nasira ko na. Anyway, I think nothing special naman yung nakasulat dito. So, ayun. Okay, just bear with me, guys. Okay. So, may nakalagay na ganyan sa ilalim. And there we go. Ilagay ko lang siya sa ×1 para mas malapit niyo siya makita. Alright, let's see. Tan-tan-tan. Bam! Ito ang ating KY Pro. Alright. Ang liit lang niya, no? And magaan lang siya. Obviously, gawa sa plastic. By the way, guys, ito yung specifications niya. Ayan. Waterproof daw. We've yet to know kung talagang waterproof siya. Pero ganyan lang siya kaliit, guys. Large ata yung size ko ng gloves sa obviously sa kamay kasi gloves nga. Pero ayan, ganyan siya kaliit. Ayan. Okay, cool. And let's also check the accessories. Balik lang natin dito. Let's also check the accessories. Quick start guide. Ayan, we have a quick start guide. It tells you kung paano i-operate yung KY Pro. You know, too many patterns to memorize. But eventually mamamemorize din naman natin yung mga yan. Yan. Who reads quick start guide? Wala naman, 'di ba? So meron siyang parang ito, alam ko ito, para siyang sticker na nilalagay dito sa dito sa black thing na yan, black circle thing. Para siyang sticker, no? Ayan, sticker. And I think ito yung ano niya. Yung actually buksan natin for the sake of this video, unboxing na Wala akong planong ilagay ito kasi parang ang ano niya, masisira yung simplicity and yung aesthetic ng ng KY Pro. So keep na lang natin siya dyan sa lalagyan niya. So I think ito yung mga pagka hindi intercom ready yung helmet nyo, at least they have provided mga velcro stickers, no? Para mailagay nyo yung or mailapat yung yung speaker nung intercom. And I think this is for the mic. Alright. Let's set this thing aside. And let's check this thing out. Oh, medyo mahaba ang niya. So based sa na research ko, etong gantong lavalier microphone na may na may wind noise protection.
para lang sa mga sa mga half-face modular helmets. But since we're using full face, as always, we're using a full face helmet. I think there's like a separate or a smaller, yeah, this one, smaller mic para sa mga naka full face. And obviously, ito yung speakers nung KY Pro. So, this one is yung mas maikli. Hindi na natin muna siya anuhin kasi wala pa akong planong I think yung pag-install na lang nito is for another or on a separate video. So, yung mas maikli, dalawa siya, 'di ba? So, yung mas maikling cable, yun yung nasa left side kasi you're supposed to to attach this KY Pro sa left side ng helmet mo. So, yung mas maikli sa left side, obviously, then yung mas mahaba sa right side. And ito yung ano ba to? Oh, so micro USB. Ito naman yung isusuksok or yung ipa-plug mo dito sa ilalim nung KY Pro. They said na itong KY Pro and also yung other Freedcon intercom, hindi mo siya dapat i-charge sa mga fast charger. So ayan, dito mo siya ipa-plug. Alright, cool. Okay, we're getting somewhere. So, ayan. Isa-set na din muna natin to aside. Ayan. Ayaw natin na makalat yung natin, no? Yung scene natin. Kaya, iset muna natin aside. And then, ito yung mga brackets. Unwrap na din natin siya. Okay, let's see here. Maybe these units or these models na binili ko are not the most latest, pero we're not aiming for for the most latest. We're still trying to be we are trying to aim for practicality over over things na hindi naman to the point na masasacrifice yung quality na magiging natin, mga contents natin, no? Kasi pala research naman akong tao, and bago ako bumili ng mga bagay-bagay, talagang nire-research ko, and kaya pang diinan pa rin at pang sabayan pa rin itong mga itong pinagbibili natin. So, eto, pagka ayaw mong kabitan ng pag ayaw mong kabitan ng 3M adhesive tape yung helmet mo, pwede mo siyang declip lang. So, this goes under or in between ng lining ng helmet mo at saka ng foam. So, imagine may lining dito, then ito yung foam, gaganyan mo siya, i-clip mo lang siya. But since di ko naman natatanggalin yung intercom, or I don't think magpapalit ako ng helmet anytime soon. Ito na yung natin, yung kakabit natin, yung 3M adhesive tape. And also, tawag dito, nabibili naman to separately. Pagka kailangan mo ng extra ganito, spare na ganito, or may bagong helmet ka, or may another helmet kang ginagamit. Ayan, nabibili to separately, and mura lang to. I think 200, 300 lang ata to. So, ayan. Let's put it back, this brackets inside of its plastic, and set them aside. Alright. And I think charger. Ito dapat yung gamitin mo pagka magsa-charge ka ng ng KY Pro. And once again, hindi mo siya dapat i-charge sa mga fast charging brick. So, I think ito yung gagamitin natin para hindi masira yung KY Pro natin. Hindi siya ma-overcharge or magkaroon ng surge ng voltage or whatever you wanna call it. But yeah, lagay na muna natin siya dito.
So, ayan, unbox na natin siya. Oh. Okay. Set that thing aside. Let's also set this thing aside para marami tayong space. And there we go. Dito na tayo sa DJI Osmo Action 4. So, ito yung specs niya, guys. I'm gonna show you. Ayan. So, this action camera was released back in 2023, if I'm not mistaken. August 2023. So, meron siyang 1/1.3 inch sensor, which is good for low light. Nakalagay din naman siya dito. And based sa mga reviews na napanood ko about this action camera, legit naman, super good siya sa sa low light conditions compare sa sa sinundan niya, which is yung DJI Osmo Action 3. Yung DJI Osmo Action 3 medyo siya sa sa low light. And then you can also shoot 10-bit and DLAG-M. That means kung trip mo mag color grade, when you guys want to have the full control sa magiging color output ng videos, ng photos nyo, good thing that we have this feature. And ayan, ano ba to? Deep freeze resistance and long lasting battery. I don't think na magkakaroon tayo ng problema sa battery kasi adventure combo yung binili natin. And this comes with a battery case and 3 batteries and an extension rod. So, kaya niya mag-record ng 4K at 120 FPS, no? But I don't think magre-record tayo ng 4K kasi first of all, masyado siyang magastos sa storage. Second of all, when you are to transfer and to edit and to render 4K, sobrang not really sobra, pero if you're going to compare it to a lower resolution, mas matagal siya, no? Mas maano yung time na gugugulin mo. Mas mahaba yung time na gugugulin mo sa pag-render, pag-edit, pag-transfer, and yada yada. But yeah, good thing that this camera, this Osmo Action 4 can record up to 4K at 120 FPS. And waterproof na siya, obviously, since it's an action camera. I think, na yan. Alam na nakararami yan. And dual touchscreen siya. Meron siyang main screen na malaki. And meron siyang ganyan, yung maliit na screen sa gilid ng pinaka lens. Quick release. You can also shoot vertical videos, which is good, especially sa mga reels, shorts, TikTok videos. Alam naman natin na ang orientation doon ng mga video doon, preferably dapat vertical. So good thing that this camera can film at vertical position. 360 horizon steady. They call it rock steady. And ayan, DJI Osmo Action 4. So balik na sa 0.5. Excuse me. So there's no easy way para maano siya, no? Like yung parang pinupul lang para ma-unwrap siya. So I guess kailangan natin siyang Catherine. Saan natin siya? Gusto ko malinis eh. I think here. Let me focus on this, guys. Okay. Op. Sorry, natamaan ko. Alright. Ganyan lang natin siya gagawin.
I'm pretty sure na itong cutter ko ay matalas pa. So, nothing to worry about. O, diba? Sorry guys, once again, I wanna perform it very clean. Ayun. Because I'm pretty much a very Aussie person. You know what I'm saying? Alright. We're like doing a surgery here, no? Kasi ganun ako kaingat sa pag-handle ng mga bagay-bagay ko. Even sa small things like unboxing. I'm still being careful and cautious, no? Sorry for that noise. But yeah, since wala naman nakaano dito sa na to, sa plastic na to, wala namang nakadikit na kung ano mang mahalaga. Ito lang naman. I think nasa ilalim din siya. Yes, nasa ilalim din siya ng plastic. Eh, sirain na natin. I just wasted your time, guys, no? Sa panonood ng pag-operate ko sa plastic na to. Sorry for that. So, yun. Paano to? So, ipupul. May arrow. Ayun, may arrow. Ipupul lang natin tong arrow. Let's try to do this nice and slow. Alright, are you guys ready? Alright. Let's put the thing aside. Out of the frame. Okay. And there we have it. Natin siya, na-unseal na natin siya. But we have yet to unbox it, which is gagawin na natin sa mga oras na to. Oof. Let me just, deserve ko to, guys. Let me just, sniff it. Actually, kayo na muna. Amoy nyo. Ang amoy ng brand new. Amoy brand new. Alright. So, if you guys can see, merong separate box for accessory and a separate box for the actual Osmo Action 4. So, let's pull this tab. Let's also pull this tab. Let's first check what's underneath this box. So, underneath we have the selfie stick. I wanna call it selfie stick instead of extension rod kasi mukha siyang selfie stick. So, baba lang muna natin yung... So, this is the selfie stick. So, unbox na natin siya. Unwrap. For the sake of this video. Even though na tingin ko naman di ko siya gagamitin. Since motovlog ang gagawin natin, no? Alright. Ayan, cool. So, rinse with clean water to remove sand after underwater usage. Do not use the extension rod during thunderstorms to avoid lightning strikes. Whoa. And let's pull this tab na. Paano ba? Masyadong embedded yung tab sa Masyado siyang naka-flat. So, ayan. Okay, di na natin kailangan to. Alright. Let's put it right here. So, ayan. May nakalagay na... Let me just... Ayan.
Yung nakalagay na DJI Action. Ayan. Meron siyang rubber grip. Para siyang grip ng motor, no? Then, ayan siya. Ganun siya kahaba. Wow! So haba. Wow, it's so haba. I don't know if you guys can see how gano'n siya kahaba, but ayan from this very beginning, or from this point, from the DJI Action logo, ayan, inaano ko na siya. Para siyang singhaba ng ng, yung pambilyar, stick ba tawag doon? Or gano'n siya kahaba, yung pambilyar. Baka mas mahaba pa eh. So, ayun, Stig, cool. So, let me just put it back inside of its plastic wrap kasi I don't think nga nagagamitin ko to. Okay. Balik natin sa loob ng box. And this is what we are very much excited about. Ito actually unahin na natin yung accessory, no? Accessories. Okay, let's see what's inside. Let's zoom in. So inside, very cramped siya, no? Pinagsiksikan nila lahat dito. So we have USB Type-C to USB Type-C cable for charging. We have a longer, ano ba tawag dito? Longer stem. Long stem mount. Ano ba tawag dito? Holder. Alam ko dalawa eh. Isang long, isang short. Then, we also have, kantuhin na nga natin. Ayan. Nating left inside. So, we have, ano to? I think for warranty or for getting in touch with DJI support. We have DJI stickers. Yes, stickers. I'm pretty sure those are stickers. User manual, quick start guide. Again, who reads user manuals? Well, nowadays wala na. Kasi everything's on the internet. Ayan. And ano ba to? Maybe for warranty or I don't know, but good thing na may ganyan. And we also have this. I don't think din na gagamitin natin to kasi for your information guys, itong naka pala siya, naka times 1. So itong itong lens cover na to, wala siyang glass, no? Wala lang siya, open, hollow tong gitna. Then meron lang siyang parang skirt, no? Just in case na masira yung nyo or mabasag or kung ano mang mangyari dun sa actual na nakalagay na lens protector dun sa sa DJI Osmo Action 4. Alternatively, habang let's say nagwe-wait kayo sa pagdating ng in-order yung bagong lens na may glass talaga, lens protector na may glass talaga, you guys can use this para hindi naman kahit paano magkaroon ng dust and debris doon sa paligid ng mechanism ng pinaka lens ng camera. Kasi yung sa ilalim nung glass, mamaya papakita ko sa inyo guys. Sa ilalim ng glass protector, andun pa yung pinaka lens and parang merong mga space doon, no? Na parang maaaring pasukan ng mga dust and particles. So, in the event na masira yon, babasag or whatever could happen with that lens protector. So, habang nag-iintay kayo dumating yung in-order nyo, kung umorder man kayo ng panibago, ito yung ilalagay nyo for the time being. No? So, halo yan. Then, ayan.
I don't know if you guys can see. Pero, oh, may cover pala. Meron siyang parang cover pa, no? Na sticker cover na ipipil off mo lang. Tapos ito naman, ito parang spacers yung mga yan, yung apat na bilog na yan. Maraming hindi alam kung marasan itong mga to, pero itong mga to is spacers sa ganito. Sa bracket or mounting device, mounting piece. Pagka masyadong maluwag siya sa pinaka chin mount or sa pinaka mount ng in our case helmet ng chin mount, pagka maluwag to, kahit na anong sikip hindi siya gumagano'n pa rin, lalagyan nyo nitong spacer. So now you guys know kung para saan. And ito yung battery. And also for you guys, for your information guys, itong itong hub na to, hub lang talaga siya. It doesn't act like it doesn't act like AirPods case na china-charge siya mismo yung earpods, no? Yung dalawang earpods kahit hindi naka-plug sa power source. Ito hub lang talaga siya. It doesn't act like that. So whenever you have to charge or whenever you're running out of battery, kailangan mo talagang isaksak sa power source. At least ang ginagawa lang nito is ayun nga, meron kang place para ma-organize yung mga batteries mo, especially tatlo yung battery. And then wait lang. So ayun, sorry guys for a quick pause kasi dumating yung nanay ko. And ayoko mag-cause ng ingay yung pagpasok niya sa video. Anyway, sa accessories, that's pretty much what's inside. Ayun na nga pala, going back dito sa battery. So once again, just a recap. Yung pinaka-hub nitong tatlong battery, hindi siya nagsiserve as charger din mismo dun sa mga batteries. Hub lang talaga siya. At least you have a place na ma-organize yung tatlong battery, especially when you're out there. And meron din siyang battery level indicator. And kung kailangan mo i-charge yung battery, kailangan mo pa rin siyang i-plug sa power source. And I think it's better na gamitan mo siya ng kasamang kasamang cable. USB Type-C to USB Type-C cable, then a fast charger, kung anong fast charger meron ka. And for the sake of this video, din natin siya, i-unwrap. Yan, tunog ng brand new. Oh, may mga sabit-sabit pa. Alright. Oops. Unang bagsak. Masyado siyang madulas. Unang bagsak yun. Anyway, ayan. So, meron ditong white highlighted na DJI logo, Osmo, USB Type-C port, nothing on this side, and may may yada-yada dito sa ilalim. And once again, pag pinindot mo tong gitnang button, lalabas, magla-light up yung power or yung battery level. And here we have our 3 batteries. Since Adventure Combo, once again, Adventure Combo yung binili natin. Kaya 3 battery yung kasama. Yung standard combo, yung pinaka base set ng DJI Osmo Action, applicable to all models from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merong standard combo na tinatawag, yung pinaka base set, isa lang yung battery na kasama nun. At wala siyang hub. So, ayun. Makikita nyo guys, ito yung itsura ng battery. Ayan, maliit lang siya. But, a single battery can hold up to, saan kaya natin makikita? Dito ako tumitingin sa screen ng kasi para ko na siyang microscope. Basta as far as I know, wala pa siyang 2,000 amps. Yung kayang i-hold nitong na to. Ay, parang nakita ko na. Ito ata, 1,770 amps. Yung kaya niyang i-hold na power. And when you're shooting, ayun pa pala. When you're shooting,
sa ano, sa lower resolution, I think ano siya, makatutulong siya para mag-last long yung ano, yung recording time nyo, no? Kasi kanina pinag-usapan natin yung resolution, yung 4K 120 FPS stuff. So, theory ko lang that na pagka nag-shoot ka at lower resolution at lower frame rate, mas maglalast lang yung battery or yung recording time nyo. And also, good thing about this charging hub, it's not just a charging hub, it's also um, like a place where you guys can store your spare SD cards. Ayan. And also, base din sa research ko about this battery hub, it can maybe it doesn't act like earpod case na chine-charge mismo yung item sa loob, but at least it can act as a power bank. So, pwede siyang mag-charge ng phone, pwede niyo i-charge yung, let's say, yung ano nyo, di ba? Yung DJI Osmo Action 4 na may battery sa loob, then nalobat yung battery na yon. Obviously, meron pang dalawang battery dito sa loob. You can charge that DJI Osmo Action 4 directly using this battery hub. So, that's quite cool. But yeah, I think it's better na alam niyo yon na parang may ano talaga to, no? May kumbaga may sariling charging capability kahit na walang power source. But I think that will just make the price go higher. And even sa DJI Osmo Action 6 battery hub, alam ko wala pa rin yung ganun eh. Yung parang AirPod nga. But yeah, ito yung natin. Yung batteries and battery hub. Now, dito na tayo sa last. Hopefully, mag-close tong video sa 1 hour, no? Para makat natin siya into 3 videos. Cut ko na lang siya into 3 videos para hindi medyo nakakasuya panoorin. And lastly, yung pinaka Osmo Action 4 box. Dito na natin makikita yung pinaka star of the night or star of the morning. Alright. So here we have the I'm pretty sure this is the frame. Quite stubborn, ayaw magpahila. Yes, ito yung frame. Doon sa loob ng frame yung yung parang ano ba tawag doon? Yung parang screw na pang tighten ng mga bagay-bagay ng mount ng bracket. Mamaya natin i-check. Actually, check na muna natin yan. Parang mas okay na i-check to. Tapos last yung pinaka-camera, no? So, tunog brand new ulit. So, pinagsiksikan talaga nila lahat, no? Pinagsiksikan nila dito sa loob ng maliit na box. Or sa loob ng frame yung other accessories. So, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo guys na shorter stem. So, here we have a longer stem para sa mount. And here we have a shorter stem. So, visually, mas maikli talaga siya. And I think ito yung gagamitin ko. Mas maikli, mas better. At least for me. So, ayan. Another mount. Ano lang to guys. Actually, since ito yung gagamitin ko, ito yung unbox na i-unwrap na natin. Para ma-demo ko sa inyo mamaya. Kasi, bago pa ako magkaroon nito mga to, talagang ni-research ko na siya. Ayan. So, ito yung itsura niya. Sorry sa mga kalyos ng daliri ko kasi nagkikitara ako. Ayan. Mamaya, makikita nyo guys. Quick release lang siya. Mamaya, i-demo ko sa inyo guys. Makikita nyo. Then, ito yung pinaka niya. Pinaka case. Pinaka frame ng camera. Ayan. And
I don't think gagamitin ko to kasi yung GRX chin mount may kasama na talaga siyang may kasama na talaga siyang screw, no? Allen screw. So, but at least meron tayong no? Pagka gusto natin gamitin yung or pagka may iba tayong gagamitan or additional, bumili tayong additional mounts, at least may dalawa tayong spare na screws, no? Tightening screws. And ito, I think ito yung nilalagay sa mga helmet, yung mga nutshell, ganyan sa tuktok ng nutshell. Itong na to, itong bracket na to. Ayan, naka 3M din siya. I'm pretty sure 3M to, 3M adhesive tape. So, set aside lang natin siya. Then, let's now check out this, the actual camera, the star of the morning, the actual DJI Osmo Action 4. Okay, for the last time, tunog brand new. Let's hear it. I'm kinda taking my time sa pag-film ng video kasi yeah, I mean proper comeback to, no? But not the official moto vlog since nasa bahay lang tayo. So nalagyan ko agad siya ng dumi, no? Yung yung sticky part nitong wrap. It's hurting my OCD side. Anyway, mamaya na natin lilinisan yan. So, ayan. So, same thing dun sa sa sinasabi kong lens cover na walang glass. Meron din siyang para pang pinaka paper cover na pinupul. Let's pull it na. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, guys. This one, meron siyang gantong-ganto din yung itsura nung lens cover na sinasabi ko kanina, yung ito, but ito wala siyang glass. So temporary use lang din talaga siya and not advisable na gamitin sa mga outdoor filming kasi nga maaari pa rin mapasukan ng debris and dust yung pinaka loob ng lens, no? But ito na pipihit to, I mean natatanggal to. Ayan, and as you guys can see, meron siyang glass. And kailangan na ng onting punas kasi I think nag-moisturize yung na sa parang leather nung gawa ng matagal siguro na stock or what, kaya nag-moisturize na. So kailangan to ng onting punas. But anyway, saka na natin siya lilinisan. But yes, inspect muna natin yung niya, yung paligid-ligid. So dito natin ilalagay yung battery. Oops. So ayan. Dito yung SD card obviously, and then yung battery. Nice click. Dito naman yung USB Type-C port ng pinaka-camera. And mind you guys, natatanggal din to. Especially pagka nagre-record ka or motovlogging, then hindi naman siguro uulan, no? Pwede mo itong tanggalin. Ginaganyan lang yan. Parang ginaganyan lang matatanggal yan. Kasi parang clam lang yan eh. Gaganunin mo lang, tapos matatanggal na siya. But di na natin siya tatanggalin sa video na to. And then, ayun nga, ito meron siyang smaller screen, and this is the main screen. Both touch screen, no? Ito yung pinaka pinaka shutter button, or ito yung pinaka magi-initiate ng recording. Quick recording ata tawag dito, or quick shoot. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Basta, actually ang magkagandahan dito, let's say naka-turn off yung camera, obviously may SD card and battery inside, naka-turn off. Ipipress mo lang yan, in like 2 seconds, mag-start na siya mag-record. Then, pwede ka din mag-set ng sleep time para makapag-save ka pa lalo ng battery, sleep time, para both ng screen ay nakapatay. Pero may indicator naman yan na color red pagka nag-i-start na siya mag-record, nagbi-blink-blink. So, ayun.
Then let's say okay ka na mag-record, another press lang dito, mag-stop siya mag-record, then magka-countdown siya ng 3 to 1 ata. Then automatic mamamatay yung camera. And that's like a genius way para mag-save up ng battery mo. And ito yung pinaka main main boot up button. Ayan. Single press pagka ipa-power on mo siya, and i-hold mo siya to turn it off. And ayun, going back dito sa lens para nga mapakita ko sa inyo guys, natatanggal to eh. Oh, it's quite mahigpit. Yan. We're just gonna be cautious, ha? Yan. Yan oh. Ito yung pinaka-lens ng camera, obviously. Then, ito is, lang talaga, lens protector lang na may glass. Whereas yung isa, walang glass. Yung kanina kong pinakikita. Walang glass yon. So, obviously, since wala siyang glass, ito lang yung mapaprotektahan niya, yung pinaka-lens nung camera. But, smaller particles or smaller dust can still, seep through, no? Can still get in. And ayaw mo naman siguro malagyan ng dirt yung paligid-ligid ng pinaka-lens, no? So, oops, mahuhulog ulit siya, natamaan ko. Sorry. Wait, let me just put it back to 0.6 para ma-check ko yung angle. Alright, going back. So, much better talaga na ganito ang ginagamit. Yung may glass. And wala tayong ND filter. But, saka na yun. Idadaan na lang natin sa malupitang adjustment ng settings whenever mag-start na tayo mag-film ng videos. Actually, for the sake na din ng ng documentation ko nito, since sabi ko nga kanina, mag-share na din to as documentation sa pag-unbox ko if something went wrong sa mga pinagbibili ko. Lagyan na din natin yung battery. Tapos try na natin siya i-boot up, no? Just making sure na mahigpit siya. So, testingan na natin siya ng battery. Okay. So, obviously, hindi tayo makapag-record kasi walang SD card. I mean, may SD card naman ako dyan, pero, saka na. Let's check first kung magbo-boot up siya properly. So, ayan, single press to. Ooh. Okay. Let me just pause this for a while, then I'll get back to you guys once done na maano siya may i-set up. So, I'm back. Di ko na muna siya pala i-set up kasi kailanganin siya i-register through DJI Mimo app. So, since gamit ko yung phone ko pang record, saka ko na siya i-register. But at least you guys can see, no? We can see na talagang nagpa-function naman. Initially, nagpa-function naman tong mga screens niya. Ayan, and ayan. So, I think ita-turn it off muna natin siya. Let's turn it off. So, ayun, i-hold lang to. Ayan, turning off na. Turned off na siya. And I think that's pretty much it for this video. Wala na naman natira, no? I forgot yung helmet. Papakita ko. Ayan. Ito na yung helmet na gamit ko ngayon. Oops. Actually, iba ko na nga muna itong ibang mga matatangkad na bagay. Paano muna natin sila. So, ito yung helmet na gamit ko na ngayon guys. Naka-empty helmet na tayo, no? Dati naka-shifter. Mumurahin lang yan. But now, naka-empty helmet na tayo. Ayun, no? Empty helmet. Let's go, baby. Tapos, oops! Saka na yan. Kasi pagka pinakita ko yung sticker na yun, malalaman nyo guys kung ano yung motor ko ngayon. So, ayun na nga, naikabit ko na tong GRX mount. Ito yung sinasabi ko, kaya di ko nabubuksan yung yung parang tightening screw ng DJI mismo. Kasi nga, may kasama ng Allen screw yung na pang tight yung GRX.
Then, ayan yung itsura niya guys. Meron din siyang, by the way, yung pagkabit nito, ano niya tawag dito? Visualize nyo na lang guys. Pero, naka 3M yan. Ayun o. So, naka 3M din siya. Then, ayun lang, ipipil nyo lang yung pinaka cover or pinaka top wrap nung ng 3M. And then, isasakto yung gitna, obviously. Ayun nyo naman siguro ang tabing sakto yung gitna. Then, ayan, ganyan yung ilalapat nyo lang maigi, press nyo lang. But, advice lang, tips lang, hindi ko siya nagawa. So, much better na kayo na lang makagawa. Maganda daw medyo i-heat up nyo using blower or using lighter. Yung para mas mabilis yung curing time. Yung 3M adhesive tape. I-heat up nyo saglit para mas mabilis yung curing time. But ako, hindi ko siya nagawa kaya naghintay talaga ng 3 days bago siya testingin. Pero makapit yan, Kapit yan. So, ayan yung itsura. Diba, malinis naman siyang tingnan, no? Ayan. PAC GRX. And, as promised, ipapakita ko din yung papakita ko din yung mic ko. So, ito yung mic, ito yung kaya yung din na pagdesisyonan kong bilhin kasi unang aside sa mura siya, affordable, naka Type C na din siya, no? So, kahit di ko na gamitan ng adapter itong itong DJI Osmo Action 4. Rekta na to. Since Type C to Type C. Type C port, then Type C, naman tong, tong microphone, tong Sunny Life. And ayan, nakaipit lang siya sa foam. Kaya tinanggal ko na din yung yung pang ipit sa damit. Nakaipit lang sa foam yung yung kable-kable. Then for safety, if ever na mag-fail yung adhesive, meron siyang dito, meron siyang sling, no? Na naka-sling din dito sa or nakasukbit dito sa pinaka-strap ng helmet. Para may sasalo. Kasi mahal-mahal yung camera, di ba? Then, andito yung position ng mic ko. I'm still not sure kung magiging okay ba kung nandyan siya, but, ayan, yan yung position ng mic ko. Ayan. So, malapit siya sa labas, or malapit siya sa lower ng visor, or sa nguso, or sa ilong, I mean. Ayun o. I don't know if you guys can see, pero andyan siya. Ito siya. Ayan siya mismo. Yung tinuturo ng thumb ko. Hindi siya malapit sa bapa, malapit siya sa ilong. Okay, so going back here. So, I think that's pretty much it for now para sa video na to, no? Yan. That's pretty much it para sa video na to. Once again, unboxing lang talaga to. Ang dami nating in-unbox ngayon. And shorty kwentuhan na din. But, once again, yung pinaka-backstory, sa mga susunod na sa formal comeback na natin, yung sa motovlogging, pagka nakapag-upload na tayo ng actual motovlogging, doon na natin pag-uusapan yung mga bagay-bagay na nangyari over the past 4 years na nag-stop ako sa pag-motovlog. But, overall, I hope you guys enjoyed the unboxing experience. Same as how I enjoyed it. And, sa mga kapanood, or sa mga talagang nag-subscribe na sa akin noon, sa mga sumusubaybay na sa akin noon, sa Cheeseburger Motovlog, you guys are cool and great. Thumbs up kayo sa akin, or cheeseburger kayo sa akin. But sa mga bago nang kapanood, do not forget to support, subscribe, like, comment, whatever you wanna do, share the video, all those good stuff. Highly appreciated yan. And, see you guys around, and wait lang kayo, chill lang kayo, mag-upload tayo soon ng mga moto vlogs. Meron kaming upcoming ride. Di ko sasabihin muna kung saan at kailan, pero astig yon, kasama ko yung mga tropa ko. And lahat kami naka-KY Pro. So, abangan nyo yun, guys. And for now, I hope you guys enjoyed this messy yet very OC
na na pag-unbox ng mga pinagbibili natin para sa pagmo-motovlog, para sa comeback natin. And thank you for watching this video. Kung nakaabot kayo dito, thumbs up kayo sa akin at cheeseburger kayo sa akin. Alright? Bye-bye. Cheese out.